Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isa ka rin bang sumubaybay sa ating paboritong palabas sa FPJ Batang Quiapo? Tanggol at ang mga kasamahan niya bumalik sa lugar kung saan nga nangyari na nawala ang diamante. Kaya nagtaka ang mga kasamahan ni Tanggol kung ano nga daw ang gagawin nila doon. Ngunit sinabi ni Tanggol na babalikan nila ang magpapayaman sa kanila. At dito na nga napatanong itong si Inting Katanggol kung totoo nga ba daw ang hinala nila Supremo na si Tanggol ang kumuha sa diamante. Agad namang pumunta itong si Tanggol kung saan nga niya inilibing ang Star of Venus. Nang makuha na nga nila, agad nga itong naghanap ng paraan si Tanggol at kung paano ito magiging pera. At dito na nga naisipan ni Tanggol na paakyatin nga itong si Inting sa taas ng kasino upang pagmanmanan ang mga tao kung ano nga ang ginamit nilang mga braha sa loob. At nang makabalik na nga itong si Inting, agad naman niyang sinabi kay Tanggol na handang-handa na sila dahil alam na nila kung ano ang gagawin. At dito agad ngang pinaalala ni Tanggol sa mga kasama niya na dating gawi sila. At dito na nga ginamit na ni Tanggol sa pagsusugal ang Star of Venus na nagkahalagang 300 million. At pinag-usapan ng kalaban ni Tanggol kapag matalo siya ay kukunin nila ang Star of Venus. Nag-umpisa na ang laro ni Tanggol at dito na nga sila sunod-sunod ang panalo ni Tanggol. At dito may biglang dumating na babae at gustong kalabanin itong si Tanggol. At ang ginawang pamusta sa babae ay ang kanyang mamahaling sasakyan na nagkahalagang 19 milyon. Nakahanda na nga ang susi ng sasakyan dahil kapag manalo itong si Tanggol ay mapasa kanya na nga ang mamahaling sasakyan. Dito na kaya ang pag-umpisa sa pagyaman ni Tanggol at mapasa kanya kaya ang mamahaling sasakyan ng babae. Sa kabilang banda, sa bahay nila Rigor, humingi ng pera itong Selena kay Rigor upang ipambilisan ng mga gamit sa kanyang anak. Ngunit nagagalit itong si Rigor. Imbes na pampacheck up ni Lena sa kanyang pinagbuntis ay ipambibili ito ng gamit. Kaya sinabi ni Rigor dito kay Lena na susunod na lang daw dahil wala pa itong budget. Agad nga itong lumabas si Lena sa kanilang kwarto at sakto naman na nandoon din itong si David at si Marites. Pero makapal nga ang mukha ni Lena. Dito na nga siya kay David nang hingi ng pera. Agad namang naabutan ni Rigor at pinapapasok agad ito dahil narinig nga ni Rigor itong si Lena na nanghingi ng pera kay David. At dito na nga pinagalitan ni Rigor itong si Lena dahil hindi nga daw ito nakakaintindi at hindi pa rin nadala itong si Lena. Hanggang sa labas pa naman sinundan niya itong si David at doon na nga naghingi na naman ng pera. Pero si David na naman ang ayaw dahil hindi nga daw gusto ng kanyang ama na bigyan ng pera itong si Lena. Kaya humingi na lang ng pasalamat itong Selena kay David. Habang tulala itong si Marites, naabutan naman ito ni Rigor. At hindi nga napansin ni Marites na nandyan na pala itong si Rigor. At hindi narinig ang mga sinabi ni Rigor. Nakailang beses ding tinatawag ni Rigor itong si Marites. At dito na nga napansin na ni Marites na nandyan lang pala si Rigor sa kanyang likod. Kaya alam ni Rigor na may tinatago itong si Marites sa kanya. Kaya agad nga itong tinanong ni Rigor si Marites kung ano nga ba daw talaga ang nangyari sa kanya. Ngunit pilit pa rin tinatago ni Marites ang totoo at ayaw niyang sasabihin kay Rigor. At dito naman naabutan sila ni Lena. Kaya agad nang pumasok si Rigor sa kanilang kwarto. Sa kabilang banda, pilit na nga ngayong aalamin ni Ramon ang pagkatao sa ina ni Tanggol. Kaya naman agad niyang inimbestiga itong si Olga.
kung ano nga ba daw ang pangalan sa ina ni Tanggol. Dahil nga ay si Olga ang nakaalam sa lahat at si Olga din ang nagpapakilala kay Ramon na ang anak niya ay si Tanggol. Ngunit maraming pasikot itong si Olga dahil ayaw nga niyang sasabihin kay Ramon ang totoo. Kaya naman wala nang pakialam itong si Ramon kung malalaman man ng asawa ni Marites na pulis na buhay siya. Ang importante na sasabihin ni Olga ang totoong pangalan ni Marites. Ngunit sasabihin kaya ni Olga ang totoong pangalan sa ina ni Tanggol? Aalamin natin yan. Samantala, ikakasal na nga itong si David at excited na nga ito. Ngunit ang babaeng papakasalan ni David na si Catherine ay hindi masaya na mangyari ang kasalan. Ngunit matuloy kaya ang kasal ni David at Catherine na ngayon natuklasan na ni Camille ang wedding invitation card sa kwarto nila David. Doon nga nakita ito ni Camille. Kaya naman hindi alam ni Camille ngayon ang gagawin nang malaman niya na ikakasal itong si David sa ibang babae. Agad nga ngayong pinuntahan ni Camille ang simbahan kung saan nga magaganap ang kasal ni David at Catherine. At dito na nga mapatunayan ni Camille na totoo nga palang ikakasal itong si David. Kaya agad niyang kinausap itong si David na bakit nga daw na magpapakasal si David sa ibang babae. Agad namang sinagot ni David itong si Camille na masaya siya at doon nga siya yayaman sa ibang babae at hindi sa kanya. Dito na nga nagdesisyon itong si Camille na sasabihin daw niya ang totoo sa babaeng papakasalan ni David. Ngunit hindi matuloy ang pagsumbong ni Camille dahil agad ngang sinipa ito ni David. Walang awang saktan ni David ang kanyang asawa na si Camille at buntis pa ito. Kaya nahihirapan itong maglakad si Camille. Magagawa pa kayang harangan ni Camille ang kasal ni David at Catherine? Aabangan natin yan mga kaibigan. Ang mga susunod pang mga kaganapan dito lang sa APJ Batang Quiapo. Huwag na po sanang kalimutan na i-like at pahingi na rin ng isang subscribe. Maraming salamat.